Hi, it's me again. At today, dahil auto add to cart ang kapatid ko, ay napabili siya ng grass cutter na naghahalagang 3,499. At for today, ay i-assemble natin to at i-review natin kung sulit ba ang 3,499 na bili niya sa Unicorn Gasoline grass cutter. Kaya let's go! At dahil na-unbox na natin ang grass cutter na ito, ay papakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga nakita nating laman. Toolkit. Anong laman ng toolkit? Ganito. Wrench. Ewan ko ano to. Na may size na 8 and 10. Ito. Ito. At ang mga to. Yun lang yung laman ng toolkit. At syempre, hindi mawawala yung manual or user's guide. Meron din ng galon na to na may mga label. Yan, nakita nyo na yung label. May label yan. Belt. Cover. May dalawang blades. Handles. Accelerator wires. Function bars. Actually, dalawa to eh. Ito pa yung isa. Function bars. Taran! At pinakauli ay ang mismong makina. Pakita sa inyo yung closer look ha. At since hindi ako mabuting estudyante, hindi ako magsusunod sa nasa guidebook na to. Kaya naman, simulan na natin yung assemble. Unahin natin ay ang cover. So paano nga ba ilagay yung cover? Ang sticker na to ay ang magiging palatandaan natin kung saan ilalagay yung cover. Ikabit na natin. Tapos na natin ikabit yung cover. Ang sunod naman natin ikakabit ay ang function bar, direkta papunta sa makina. Dahil nakabit na natin ang function bar at ang makina, it's time to put in the handles. Bam bam bam, bam bam, bam bam, bam bam. Always remember, pag naglalagay ka ng handles ng grass cutter, itong my triggers na to ay always on the right. Tapos na tayo magkabit ng function bar, handles, at ang makina. Ngayon idudugtong na natin ang isa pang function bar na papuntang blade. So, which is, kinabitan na natin neto na supposed to be, dapat nakaganyan siya. Let's go! Ay yung function bar at ang makina. Ngayon, ito naman yung accelerator wire. Kakabit naman natin to dito, direkta sa makina. Papasok natin to doon. Bubuksan natin yung makina. Ito ang bukasan ng makina. Kikita nyo to. Gagawin mo lang ay didiin mo lang to. Tapos bubukas na siya. Nabuksan na natin yung makina. Kaya ang una natin gagawin, ipapasok natin to dito sa butas na ito at idudugtong natin siya dito sa accelerator na to. Wait lang, let me show you. At kapag napasok na yung accelerator wire dito, ay
ikakabit naman natin tong wire, yung mismong wire dito sa butas na ito. At kailangan mo siyang idiin papasok para sumakto dun sa butas at hindi matanggal. Ching! Ayan na siya. Ganyan po yung magiging itsura niya. At syempre, huwag niyong kalilimutan na ang wires, red is for red, hindi red is for black, and black is for black. At make sure nahigpitan na natin tong wire na to. At yan. Ngayon, tatakpan na natin ulit yung makina. Paano nga batakpan yung makina? Easy. Ipupush mo lang to. There you go. Nakabit na nga natin yung function bar, yung handle, yung acceleration wire, at yung makina. Ngayon, it's time for us para ikabit naman yung blades. Sa halagang 3,499 ay may dalawa kang klase ng blade. Isang circular at isang rectangle. Pero ayoko ng mga bilog eh. Kaya try natin tong rectangular. At para ikabit yung blade dito sa lagayan, kailangan muna natin tanggalin tong takip na to. At ilalapat natin dyan. Lock. Tanggalin mo to. At lock. And there you have it. Tapos na natin makabit yung blade at yung buong katawan ng grass cutter. So, ang susunod natin gagawin ay timplahin yung gasolina. Yes po, gasolina po to. As I've mentioned, isa tong gasoline grass cutter at 40 oil yung ginagamit dito. Ito yung container natin na may mga label at may nakasulat dito. Sabi, lagyan muna ng gasolina na may mark na 576. Tapos, lagyan din ng oil na may mark na 600. Hindi po paghahaluin dito. So, 576 na gasolina, tapos ilalagay dun sa makina, and then afterwards, ilalagyan naman to ng 600 na oil at ilalagay dun sa oil tank. Let's fill this up. So ito po yung 40 oil tank natin. It's time to start the engine. Una mong tatandaan, since cold start at bagong assemble pa lang ang grass cutter na to, ay kailangan natin i-choke up yung makina. Yung choke dito sa makina ay aangat mo. Tapos, i-on mo yung switch. Pipindutin mo rin yung accelerator ng at least 8 to 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang rason kung bakit natin kailangan pindutin ng 8 hanggang 10 beses ay para umakyat yung gasolina at krudo na nalalagay pa lang natin. So, without any further ado, let's start this engine up. Ayon sa nakikita nyo ay gumagana na ang ating grass cutter. So ngayon, panahon na para subukan tong grass cutter na to, kung grass cutter ba talaga to o helicopter. Try natin palitan ng circular blade. So ito na yung rating part about sa grass cutter. So far weight wise, mga nasa around 8 kilos po yung buong katawan ng grass cutter. So it's manageable to move around at mag-cut ng grasses.
consumption sa gasolina at oil, yung 600 ml kanina ay umabot naman ng humigit ng more than 1 hour na dire-diretsong gamit. Kaya I think it's good enough to say it's average dun sa karamihan ng mga grass cutter na di-diesel instead of yung mga gamit ng gasolina. At yung makina naman niya hindi naman masyadong umiinit di tulad ng iba at umuusok kapag, ewan ko kasi bago pa. And then sharpness ng blades, ayos naman yung blades. At yung durability niya ng blades, actually hindi siya pwede sa mga woods, talagang for grasses lang siya. Kung halimbawa maraming mga kahoy sa paggagamitan ng grass cutter, ay bumili ka na lang ng chainsaw. Ganun po. So far, kung i-base siya sa price na 3,499, I'm gonna say it's kind of worth it naman at reasonable kung bibilhin mo siya. Kaya kung gusto mo bumili, hindi ako nag-endorse niya. Kaya kung gusto mo bumili, check out mo na lang sa Lazada. Hindi ako nag-endorse. Just a quick review and just the assembly. That's it. Pero maraming salamat sa pagtambay and that's it for today. See you again on our next video. Bye!